Ito yung balita mga kababayan dito sa Politico News. Ano yan, Mr. Marabilia? Yung nag-resign na undersecretary ng Department of Finance. But actually, mga kababayan, hindi man po siya nag-resign, kundi sinibak. Bakit niya sinibak? Ang balita dito, resign Finance Undersecretary set on maligning Marcos government. Sabi ng Palasyo Malacanang, paano hindi sisibakin? Inconsistent siya. Kontrapilo, kontra sa policy ng ating Pangulong Bongbong, nagtrabaho ka pa. Di ba? Kaya nang matunugan na sisibakin na siya, nag-resign na lang. Di ba? Ganon yung strategy. Yung mga previous appointees ng ating Pangulong Bongbong, ganon din po. Pag nag-resign po, ibig sabihin niya, sinibak. But before ko ibigay sa inyo po yung kwento, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng ating bagong Pilipinas. Taga-UP kasi ito. Alam naman po ninyo yung mga breeding nga po ng mga antay. Pero binigyan pa rin ng pagkakataon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na makapaglingkod kasi siguro nag-apply. Ngayon, inconsistent yung kanyang mga pananaw. Imbes na halimbawa may kontra siya, i-discuss privately o during the meetings. Ang ginagawa niya po, mga kababayan, nagpo-post siya sa kanyang social media account. Pwede ba yung ganon? Ayan, di sinibak. Lalo na, mga kababayan, nag-init yung issue doon po sa pagmandato ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa presyo ng bigas. Baka niya, Mr. Maravillas, may influence. Malamang. Yung kartela niya, malamang. Di ba? Ito yung balita. Published by Manila Standard, Palas, sabi ng Palasyo Malacanang, DOF Yusek was maligning administration. Sinisiraan niya. Yung administrasyon ni President Bongbong Marcos, sinisiraan niya. Habang nagtatrabaho siya sa administrasyon, sinisiraan niya. Pwede ba yung ganon, mga kababayan? O, sabi rito, Malacanang on Friday confirmed the termination. Kaya kung sinasabi ng taong ito, si Dr. Magno, Sheila Magno, Undersecretary, pinapalaganap niya na nag-resign daw siya. Hindi po, sinibak po siya. Terminated. Ito, sabi rito. Malacanang on Friday confirmed that termination, terminate of Finance Undersecretary Sheila Magno following reports that she was maligning. Pag sinabing malign, sinisiraan po niya yung ating administrasyong BBM. Sabi ko sa inyo, pag dating po dito sa issue ng bigas at smuggling, maraming nasisira po dyan. Yung issue po dito, sa problema natin sa bigas na pataas ng pataas at para masawata yung patuloy na pagtaas, naglagay ng price cap. Price selling, yung ating Pangulong, ipinag-utos niya yung price selling. Kontra itong si ayaw niya. Dapat niya, we observe the law of supply and demand. Yung batas ng, that is a natural law of supply and demand. Minamanipula po. Di ba? Kung walang manipulasyon sana sa batas on the natural law,
Walang problema. Itinatago po dahil sa kagagawan mga kababayan nito, mga ganid na kartel sa bigas. Kaya nag-intervene yung ating Pangulong Bongbong Marcos. As much as possible, ayaw nga niya. And in fact, this is only temporary. I think mga 1 month lang po para lang ma-stabilize yung presyo ng bigas kung saan mga kababayan marami na yung umaaray. Ngayon, kontra itong si Dr. Sheilo Magno. Baka naman na niya kasi Mr. Maravillas, pag nasolusyonan ng ating Pangulo, di mawawala na ng issue yung mga taga-UP. What? Yung mga critics pa na mga o nga no. Hindi ko yun naisip agad-agad. So sabi dito, in his statement, Executive Secretary Lucas Bersamin said Magno has always been critical of the government's policies even before President Ferdinand Marcos Jr. assumed office. What? Bakit ito po na appoint na before pa pala na mag-assume sa kanyang trabaho bilang Pangulo, si President Bongbong Marcos, dati ng critics, siguro talagang ang gusto ng ating Pangulong Bongbong, i-unify niya yung ating bansa na kahit critic, gusto niyang makatulong. Di ba? Dakong objective din naman yung mga sinasabi. Kailang sumobra siguro, what? So sabi rito, she has been against the policies of this administration and made it known to the public on social media long before the President even assumed office, sabi po ni Executive Secretary Bersamin. Instead of working together with colleagues in the government to address any concerns, they were instead constantly done so through public fora. So, napapaya yung ating administrasyon. Kung may mga kontra kayo, pag-usapan natin. Sa mga meetings, hindi yung ang discussion niya nandun sa social media. What? Unbecoming yung tawag nun, mga kababayan, kahit sa pribado. O gawin niya sa UP, for example. Yan din sa UP. Tapos, bakbakan yung Pangulo ng UP. Tingnan natin kung ano yung mangyayari sa kanya. That is normal. Kahit sa pribado po, kung may mga problema, kahit nga sa family, alam nga naman problema ninyo sa pamilya, siyempre, hindi man po pamilya po, wala ng disagreements. Alam nga naman yung disagreements ninyo sa family, i-discuss mo sa social media. Di ba mali yun? In like manner, sa mga private companies, ganun din po. Kung may concerns ka, dapat private sa discussion sa mga meetings, doon mo gawin. Pero, halimbawa, hindi nasunod yung mga kaisipan mo, after the meeting, babakbakan mo na sa social media kasi hindi nag-prevail yung mga kaisipan mo kasi tingin mo sa sarili mo, mas matalino ka kaysa sa boss mo. Pwede ba yon na tirahin mo sa social media at you lambas the company? Ay talagang may paglalagyan ka niyan. In like manner, ganito yung nangyari sa kanya ngayon. Di ba? Imbis na during the meetings, di-discuss mo kung may disagreement ka. Wala mang problema na mag-disagree ka. Pero kung hindi nasunod yung mga kaisipan mo, babakbakan mo na sa social media, that is unbecoming. Mali. So tama yung posisyon mga kababayan ni Bersamin. Kaya tinerminate po siya. Hindi siya team player eh. So sabi rito, the termination of her appointment could only be expected as she clearly does not support the administration and its programs for nation building, sabi po sa statement ng Palasyo. While we support anyone's right to free speech, it would be counterintuitive to
to have someone be part of the administration who was clearly set on maligning it to begin with. Mapanira. Madaling sabi, in a Facebook post, Magno said, "It was an honor to serve in the government. Thank you. It was an honor serving the country. I can sleep soundly knowing that I did my best serving our country in advocating the interests of our people. Always for the people, honor and excellence," Magno said in a mix of English and Filipino. So yun mga kababayan, ang nangyari. Ngayon, sigurado magpapa-interview to sa mga television. At yung mga critics, mga kababayan ng ating administration, siguradong gagatungan po ito. Di ba? At gagamitin, mga kababayan nitong si Dr. Magno para intensify nila yung propaganda at paninira sa ating administrasyon. Ganon lang po yan, mga kababayan. Anyway, so malinaw na po yung kwento. Hindi po nag-resign, kundi sinibak. Dapat man talaga nasibakin kasi kontrapilo. Di ba? Ngayon, mga kababayan, baka lang gusto niyo itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Giniman po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos! Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.